Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Mga kababayan, pasensya na, wala po yung ating sasakyan. Nasa kasa na naman, may sira na naman. So dito lang po tayo, no? Pagpasensyonan nyo ng ating scenery, no? Sa labas lang po dito sa yard natin. At pag-usapan natin mga kababayan, si Boying Rimulya, meron na namang daldal. Meron na naman po siyang sinasabi mga kababayan, no? Sa kanyang panayam na naman, meron na naman siyang kayabangan na sinasabi, no? Yung kayabangan niya nga, nasabi niyang ilalabas ang warrant of arrest ng dalawang senador. Hanggang ngayon, 17 na sa bansang Pilipinas, wala pa rin. Walay, nabudol tayo mga kababayan. Malaking budolero pala tong si Boying Rimulya, no? Sa sobrang kayamagan ng budol. At ganun din po, ang isang senador, pabanjing-banjing lang, pa-drive-drive lang ng kanyang motorsiklo. Sumasahod, pero hindi nagtatrabaho. Yan po yung isang taong napaka-privilege, no? Kung gusto nyo pong kumita, no? At hindi magtrabaho, pa-tour-tour lang kayo, pagala-gala lang kayo, pa-attend lang ng event, pakain-kain, no? Makatulog ka ng mahimbing, maging senador po kayo. Gayahin nyo po si Senator Bato de la Rosa na pumupunta lang sa mga event dyan sa Pampanga, sa Davao City. At ngayon po, sabi nga po dyan sa balita ng politico.com.ph, siya daw po ay naispatan na nagmomotor lang paikot-ikot ng Metro Manila. At ang ganda pa ng motor niya mga kababayan, ha? O ayan po, no? Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong si Boying Rimulya. Si Boying Rimulya, nagsalita na naman, ha? Na ito daw pong si Chis Escudero ay kasamang malalabasan ng warrant sa susunod na linggo. Nako, umurong na po. Umurong na ang araw na kung saan ilalabas yung dalawang warrant ng dalawang senador. Nasaan na yung December 15 or 16? Ha? Rimulya, ikaw ay tumakas. Tumakas ka sa iyong mga pinagsasabi. Sinabi mo na sa presscon mo talagang sigurado ka na mailalabas na ang warrant of arrest ng dalawang senador na ito nitong December 15 and 16. Nabudol mo kami. Bakit? Hindi mo pala sinabi kung kailan, anong taon. Baka po 2042 pa lalabas yung warrant. O 2050 mga kababayan. Pag hindi na po mga senator yung sinasabi niyang dalawang senator, ha? Nabudol tayo Pasensya naman, ako umaasa ako na gusto ko talagang makita at maipadama naman dito sa mga progressive group, no? Sa mga dilawan, sa mga akamping, sa mga DD shit, na totoo ka, na you follow through, you walk the talk. No, hindi pala Ano ginawa mo? Tumakbo ka sa Doha, Qatar. Doon speech ka sa UN. For ano ba yun? Anong event yun ng United Nations sa Doha, Qatar? Ha? Isa ka sa mga speaker. Pambihira, Sana naman bago ka umalis, binigay mo na sa mga assistant mo o spokesperson ng ombudsman. Sinabi mo, ito ilabas nyo to may approval ako. Ito yung dalawang senador na may warrant of arrest na. Ngayon mga kababayan nabasa ko po sa interview ni Karen Davila sa kanya. Sinasabi niya na by next week, umurong mga kababayan, by next week, si Senator Escudero daw po, may malalabasan na ng warrant. Kasi daw po, hanggang ngayon, nasa investigation page, pa rin sila, stage. Akala ko ba? Kung kasama man si Chis Escudero dyan sa warrant, akala ko ba, dapat itong December 15, 16. Wala pala Bola lang pala nambobola ka lang para ka lang yung awit Buladas ka lang pala. Oo. Bolero.
Budolero, nakakaya ka naman. You cannot make a follow through on what you have said, ha? Buisit mga kababayan, no? Nakakaasar na ano to, na ombudsman. Nakala ko talagang tuloy-tuloy yung pamamayagpag niya, yung kasikatan niya, ingay-ingay niya, yabang-yabang. Tapos pala, wala din. O ngayon, ano sasabihin sa'yo ng mga DDS? Lalo na ang mga kakampings, mga dilawan at progressive group. O, tingnan mo si Sendanya. Ano tawag sa'yo? Mang-o-11. Akala daw niya, quincenas. Yung pala, 11 pala. Ang favorite number pala ni Boying Rimulya, mga kababayan, 11. Ano yon sa Tagalog? 11. Ha? O, tandaan nyo yan, ha? Sino ang mahilig sa numero 11? Yung mang-o-11. Sa letrang B, Boying Rimulya. O, alam nyo na yon. Di ba mga kababayan? O, Boying, umurong na naman. Paano pag wala next week? Uurong mo na naman. Next year na yan, next year na. Oo, pagdating na po ng first quarter of the year, malamang lalabas na po. Hanggang sa tapos na ang 2028, wala na sa Senado sila Chis Escudero at kung sino man. Wala. Kwento. Oo, 11 talaga. Talagang mahilig ka sa numero 11. Okay, punta naman tayo kay Bato mga kababayan. Si Bato po, naispatan ng mga scooper. Naichismis po na si Bato pala ay nagmumortorsiklo lang sa Metro Manila. Para lang po siyang nagmo-moonlighting. Oo. Si Bato, ito yung classic example na super bilyonaryo. Bakit? Hindi ko na kailangan magtrabaho. I have a lot of money. I have companies working for me. Pero sino yung nagpapasahod sa kanya? 'Di ba? Taong bayan ba to? Magkano sahod mo kada buwan? $250,000, 250,000, 300,000. Isipin mo. Biruin mo, hindi ka nagtatrabaho simula nung nag-adjournment kayo nung October. Hindi ka pa nakikisali sa BICAM, member ka ng budget committee. Wala ka mang dahilan sa taong bayan bakit hindi ka pumapasok. Wala lang. Gusto ko lang, senador ako Bahala kayo sa buhay ninyo. Biruin mo, pa-motor-motor ka lang. Pa-attend ka lang ng event. Sarap buhay. Andyan, umaten pa yata siya nung graduation ng anak niya o whatever. Paano naman po yung trabaho sa Senado physically? Gusto naming marinig yung mga opinion mo. Ano ba opinion mo sa budget ng DPWH? Ano opinion mo sa budget ng DA? Sa budget ng DOH? Wala 'Di ba? Dapat it's time after nitong BICAM, Senate President, patalsikin nyo na si Bato. Gumawa na kayo ng resolution na patalsikin na siya. Nananawagan ng 3 taong bayan. Magna 90 days na siyang hindi nagtatrabaho. Simula yan nung adjournment mga kababayan. December 15, 60 days na siyang hindi nagtatrabaho. January 15, 90 days. So ano pa gagawin natin? 3 buwan na sumasahod ng walang ginagawa. 'Di ba? Sayang ang pasahod sa kanya. Yung mandato niya bilang senador, hindi niya po ginagampanan mga kababayan. O 'di ba? Nakakahiya tapos pamotor-motor lang, pa-moonlighting lang siya. Papunta-punta sa mga event. Walang ginagawa. Sarap buhay. Daig niya pa yung CEO ng kampanya. Daig niya pa yung may-ari ng kumpanya. No, yung may-ari ng kumpanya papasok sa opisina, alamin ang trabaho ng mga tauhan niya, alamin yung accounting books ng niya, syempre, 'di ba? Kung kumikita o hindi. Makikipag-meeting sa mga kliyente. O sa mga executives ng kumpanya niya. Alamin niya. Si Jeff Bezos nagtatrabaho din 'yan. Sino pa? Si Tesla. Si Elon Musk, nagtatrabaho din yan. Si Mark Zuckerberg, nagtatrabaho sila. Si Bato, wala. Pasarap mga kababayan. Kaya, kung gusto nyong ganyan ang buhay nyo, maging senador kayo sa Pilipinas, napakasarap ng buhay. Mas marami pa ang recess at adjournment kaysa sa trabaho. Kunwari, magsalita ka lang doon, okay na, sikat ka na, mataas ka na, powerful ka na. Yan po, maging senador o mambabatas kayo. Okay? Kung kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.